umaga mga kauturan. So, Gospel on the go. Lantaw na to na ang overview sa Book of Malachi. This is an interesting book, no? Kag lantawon ta lang, no, as a whole ang ining libro. Kag lantawon ta ang mga importante nga mga bagay, no, nga gin-emphasize ni Prophet Malachi kag gining mensahe niya, no, para sa mga katawhan sang Dios. So ang Book of Malachi is an interesting book kay ini, no, do parehas lang last nga prophetic message sang Dios sa Old Testament before magaabot ang Messiah, no? So do parehas lang prophetic word before the Messiah came, no? Amo ni ang last nga prophetic word except sa kay John the Baptist, no, kay last prophet, but ang Book of Malachi is the last prophetic word of God before sending His own Son, no? Amo ang Messiah nga among long promised King, Messiah to save His people and reign in their midst. So ang Book of Malachi ginsulat ni Malachi, no? Kag ang simple nga background sini ang mga katawan sang Dios ng Israel halin sa Babylonian captivity, probably 450 to 430 BC. So pagbalik nila sa Israel, ining mga tagipusoon sang mga katawan sang Dios, no, were very cold, kag corrupt, because makita na naton sa whole Book of Malachi nga kung ano ang estado sang ilang spirituality, no? They have religion, but ang ila religion te external, no? Gin-emphasize man sa Book of Malachi ang importance sang change of heart, no? Kag makita na kung tuon na kita, no, sa detalye sa Book of Malachi. But ang Book of Malachi, mga kauturan, hambal ko na, this is like the last prophetic voice of God before sending His Son, no, warning, preparing the people of God, no, sa pag-abot sang iyang bugtong anak, no, the Messiah. But before sending the Messiah, ginprepara man sang Dios ang messenger nga amo si John the Baptist, and we will also talk about that, no? But ang Book of Malachi may ara 6 disputations or 6 ka dialogues between sa Dios, no, si Yahweh, kag ang iya katawhan nga Israel. So makita naton una, no, sa chapter 1 verses 2 to 5 nga ang pagigugma sang Dios was questioned sang iyang katawhan. I will not go into details, daan ta lang kamo sang overview, and then sa dason naman naton nga pagtuon, lantawon naton na isa-isa. But sa chapter 1 verses 2 to 5, ang Israel mismo nag-question sa pagigugma sang Dios, no? Ginhambal sang Dios, I have loved you. Pero anong hambal sang Israel? Paano mo kami ginigugma? No? Gina-prove sang Dios nga palangga niya ang iyang katawhan. So makitaan mo sa pagsugod pa lang sa Book of Malachi, ang foundation or foundational gidya ang pag-confirm sa Dios ang iyang covenant love, no? Covenantal love sa iyang katawhan nga palangga sila sa Dios. Jacob have I loved and Esau have I hated, no? So hindi ma-question ang pagigugma sa Dios sa Israel. Actually, sila ya ang wala nagahigugma sa Dios in return. So their hearts grew cold, no, tungod sang mga experiences nila, and kabudlay pa sila nga magtuo sa promesa sa Dios, no, that God will provide deliverance sa ila. Pero inang deliverance is not just physical deliverance nga luwason sila from the hands of the Assyrian and the Babylonian empires at iban pa, no, but inang deliverance nga ginahambal sa Dios is a spiritual deliverance, and it will be done by the Messiah, si Kristo Jesus, no? So una makita naton sa chapter 1 to chapter 1 verses 2 to 5 ang pag-question nila sa pagigugma sang Dios. And then going down dira, no, chapter 1 verses 6 hasta sa chapter 2 verse number 9, dinadishonor sang Israel ang Dios, no, with the sacrifices nga ila ginaobra dito sa
temple. So ang temple na rebuild na, no, under sa kay Nehemiah, no, kag ati ara amo nang bakogi na, they have their religion, as if nga daw mambakabla daw buhi man ang ilang religion, kay ti nagaubraman sila sa mga sacrifices. They perform these rituals, kadto sila sa templo, nagahalad man, nagapangamuyo man, things like that, no. Pero ginsabdong sila sang Dios, no. Gina-dishonor nila ang Dios. Ang balsa ng Dios, kung ako ang amay, di nang akon nga honor. Kung ako ang master, di nang akon nga honor. Ang akon katawhan wala naga-honor sa akon, no. So amo na siya makita naton sa chapter 1 verses 6 to chapter 2 verse number 9. Ang kagamo na nga kaklaro kayo mga kuturan nga they also have this temple kag mga sacrifices, pero makitaan mo nga ang katawhan sa Dios, no, nagapakita nga it is very possible having these sacrifices, tanan nga mga temple nga mga rituales nila nga ginaobra, gapakita gid makuturan ang tendencies ng tao sa gyapon nga pwede mangin cold ang worship nga ginahatag naton sa Dios, no. It is very very possible, and that is why sa New Testament pakitaan mo nga si Jesus mismo nagambal, no, these people honors me with their lips but their heart is far from me. And ang ginatawag nga worship nga wala sang tagipusoon is makitaan mo sa book of Malachi, kay gin-emphasize dra, no, sa chapter 4 verses 4 to 6 that ang messenger nga ipadala sa Dios will turn the hearts of the fathers to their children, or children to their fathers, and they will, or he will turn, John the Baptist will turn their hearts back to God, nga para sila mismo magpanumbalik sa Dios, maghinulsol, no. And I think amo na ka-importante sang tagipusoon nga upod, no, sa aton nga pagsimba. Kay ti pwede man lang kita makahambal sang dumamba kita nga daw spiritual, makahambal kita sang theology, makakanta kita sang mga spiritual theological songs, maka-quote kita Biblia, no, pero pwede kag posibilidad gid ina nga may ara kita sang cold nga heart, tagipusoon nga layo sa Dios. So hindi na siya makauturan nga hindi na siya makambal kita nga kay ti ako nagawali, therefore tsakto gid pirmi ang akon nga relasyon sa Dios, or ara ko pirmi sa simbahan, therefore ang akon tagipusoon intsakto gid pirmi sa Dios. No, ang makahambal lang gidya nga insakto ang imo tagipusoon ang Dios, no. Pero ti ang tao pwede pa japon maghukom sa imo, no. But anyway, kung ikaw gina-please mo yan Dios, you don't really mind kung anong ihambal sang tao sa imo, no, as long as kabalo ka, no, nga tsaktong imo ginaobra, or wala kaya sang hidden nga motibo ang gina-please mo yan ang Dios, no. It doesn't really matter kung ano ang ginambal sang tao, no. Let them say sa mga bagay nga gusto na ihambal again sa imo, no. So once ang Dios siya mag-diagnose sa aton problema, spiritual problem naton, piyo-piyo ginaya kag exact gini nga diagnosis. Pero kung ang tao makuturan, usually, no, bias ang tao kag tanan nga mga negative yambal niya again sa imo, kay ti daw miara lang siya malain nga buot sa imo or things like that, no. Pero diriya ang Dios gid naghambal sa Israel, no. You are dishonoring me with your sacrifices. Gahatag ka mo sang mga sapat nga may mga masakit, hindi blameless, yatag nyo na pala sa inyo governor lang taon-taon kung batunon sang governor nyo ang mga sapat nga ginahatag, ginasacrifice nyo sa akon, no. So amo na siya. Ang ikatatlo, ang covenant unfaithfulness, no, sa marriage. Sa chapter 2 verses 10 to 16, unfaithful ang Israel, no, ang mga bana asawa, makitaan mo ang ila unfaithfulness sa ilang covenant, sa ilang marriage, no. And that speaks also of a heart that grew cold,
no, tagipusuod nga corrupt. Ang bana hindi faithful sa iyang asawa, ang asawa hindi faithful sa iyang bana. Kag ina makitaan, no, kung ang Israel magasimba sa iban nga mga Diyos, wala sila nagatuo kay Yahweh, may ara sila Diyos nga ginasimba. It speaks ang ilang spiritual adultery. No, in this sense, gahambal ang Diyos nga may ara covenant unfaithfulness sa marriage sang iya nga mga katawhan nga supposed to be magapakita sila sang faithfulness in their covenant marriage. Nga ina nagapakita man sang faithfulness nila sa Dios, no, spiritually speaking, if faithful sila sa Dios, gapakita na sang ilang faithfulness sa covenant relationship nila sa kay Yahweh. Pero kung may ara sila gani iban nga Diyos, kasimba sila kay Baal or kay Sinupada, gin-embrace nila ang mga gods and goddesses ang iban nga mga nations, gapakita sang ila covenant unfaithfulness sa ilang relationship sa Diyos, no? So amo na sang ikatatlong disputation, dialogues nga makita naton sa Book of Malachi. And then ang ikaapat, they question the justice of God, no? Sa chapter 2 verse number 17 kag sa chapter 3 verse number 5, they question God's justice. Nga ila mismo nga argumento pa against sa Dios ba ang mga malain nga tawong do parehas maayo na sa tubang sang Ginoo, no? Mo nang ila ginhambal sa chapter 2 verse number 17, no? Na matingala ka, no? Kag hambal sang Dios nga paano nyo na ginahambal man nga mahambal ka mong wala ko hustisya, no? Ti ina gapakita nga ang katawhan sa Dios wala gid nakahangop, no, sa kung ano ang ginaobra sang Dios. Even pamalandungan mo ang Book of Habakkuk, no? Si Habakkuk hindi man gani makatungkad sa plano sa Dios, paano gamiton sa Dios ang Babylon para papason o para silutan ng iyang katawhan ng Israel. Ang hambal ni Habakkuk, Lord, base pwede ka da makagamit sang nasyon nga daw medyo buot-buot kaysa sa Amon, na ba ang gamiton no pa Babylonians, more, no, mamba kaya cruel than us. Wala ginya Ginoo. Hindi mangpan sang tao. Tiyari ang katawan sa Dios, binilaya ang Dios unjust, no? Wala ustisya sa Ginoo. Ano nga ba nila? Everyone who does evil is good in the sight of the Lord. Imagine, magagwa ina sa baba sa katawan sa Dios, no? And then pamangkot pa nila, no? Where is the God of justice? Nga ang Ginoo do wala gagiho, no? Kadamo sa mga injustices sa kalibutan, pero ang Dios do wala gidya nagagiho, do wala siya pakialam ano ni klase nga Dios ang aton nga ginasimba subong, no? They question the justice of God. And then sa chapter 3 verses 6 to 12, no, ang withholding sang tithes, no, kag gin-rebuke man sila sang Dios, no? That's a form of robbery. Tun-an ta man na, no, sa aton in details inang meaning sina, no, pag-withhold nila sang tithes, no? Kag ang ikalima, ang ilang reklamo nga it's very futile to serve God. Daw wala pulos ang pag-alagad sa Dios. Chapter 3 verses 13 to chapter 4 verse number 3. Amo nang ikaanom nga disputation, ang dialogue, no, between God and His people. Amo nang hambal nila, it is futile to serve God, no, sa verse number 13. About service, kag mo makitaan kung basahan mo na ang nga passage, kintagaan distinction sa Dios, no, sa last part sa chapter 3, hambal sa Dios makitaan mo ang distinction between sang katawhan ko nga naga-serve kag sa mga tao nga wala naga-serbisyo sa Dios, no? So they are expressing their frustrations, no, do wala ni pulo sa aton pag-alagad, no? It is very futile to serve God. Inaya kung hindi mo kilala ang Dios, no, pamatsyag mo wala pulos ang pag-alagad sa Dios. Pero kung kilala mo ang Dios, kabalo ka gid that it is our privilege to worship, no, and serve this one and only true
God. It is a privilege, pribilehiyo naton nga mangin-part kita sa katawhan sa Dios, and we are called to worship Him and serve Him and love Him. No? So pero diri ang mga ginahambal sa katawan sa Dios nagapakita sang ila spiritual nga status, ano klase or sa diin sila ayon sa ilang spiritual status. Makitaan mo gid dead, no, ang ilang worship, dead ang ilang service, no? They have the covenants, they have the commandments, they have the one true God, and yet they offer sining dead worship, insincere nga mga tagipusoon, no? Corrupt nga mga lips sang pari sa chapter 2 and things like that, no? So isagid sa mga gina-emphasize, no, sa book of Malachi is ining ginatawag nga greatness sang Dios. Kag mabasahan ta ina mga kuturan sa Malachi chapter 1 verse 5, verse 11 and verse number 14, I think, no, ang last nga verse sa chapter 1. Hambal sang Dios sa verse number 5, no, ang iya name, no, will be great, no, great is not will be great, but hambal yang great is the Lord. Ang verse number 11 ang muna hambal sang Dios, no, my name will be great among the nations. So ang scope sang greatness ang Dios hindi lang yan sa Israel, kundi beyond, even beyond the borders of Israel, no, nagalabot sa nations, no, ang greatness sang Dios. And then sa verse number 14 ginambal sang Dios dira, for I am a great king. So ang ilang mga palagpat nga pag-alagad sa Dios naga-dishonor ina sa Dios, no, God dishonor sa God who is great, their God who is great. Hamba sa Dios, I am a great king, and then wala ka muya sang respeto sa pagsimba niyo sa akon. So it boils down, no, sa ilang problema sang ilang tagipusoon. So their heart is not right. Amo na nga pagpadala sa Dios, no, sa kay John the Baptist. Anong mensahe ni John the Baptist? Repent, no, repent. Panawagan nga manumbalik sila sa Dios. Amo na ginambal sa Malachi chapter 4 verses 4 to 6 that He will turn the hearts of the children to their fathers, their hearts back to the Lord, no? So message of repentance gaginukdan ina, no, sang si Kristo nagwaliman. Anong mensahe ni Kristo? Repent and believe the gospel, for the kingdom of God is at hand, no? Calling them to repent of their ways, kag magtuo sa Dios. Tiyaring katawan sa Dios bawbag na tapos ng ilang templo, nagasakripisyo sila, tanan may worship, no, externally ginaubra na nila, pero ang problema is ang tagipusoon, no, wala nakaintindi how great ining si Yahweh, no? Why nila na naintindihan amo na sila nga worship wala gaw po ang ila tagipusoon, puro lip service, puro external lang, no, daw parehas lang performance lang, no? Importante nga mayo-bayo ta, importante nga present ta permi sa Sunday school kag sa pagsimba. I'm not saying nga kung obrahon mo na malain na, no. Ang punto is dapat kung obrahon na naton upod ang aton nga tagipusoon, no, may tsakto nga motibo, may tsakto nga tagipusoon towards sa Dios, towards sa iya katawhan, no, sa pulong sa Dios, nga hindi lang mangin, no, daw parehas lang dead worship, no. So isa na sa aton makitaan gid kay I think amo na siya ang daw recurring theme man, no, sa book of Malachi, kag ang tanan nga mga makita naton nga ginubra sang Israel nga mga kasalanan, no, nagapakita ina sa kung anong estado sang ila tagipusoon, no. They have this cold heart, tagipusoon nga nagrebelde sa Dios, no, mga sala nila nga ginubra, sala sang mga pare, ang ilang covenant unfaithfulness sa ilang mga marriages, ang pag-question sa justice sang Dios, ang pag-question sa gugma sang Dios, ina nagapakita kung anong estado sang ila tagipusoon. And they have not really understood, and they have not probably, no, understood this, or how great Yahweh, how great their Lord is, no.
So makitaan mo na kay ti ginambal ina sang Dios, I will be great among the nations, for I am a great king. Chapter 1 verse 14. No? Pero ang foundational nga makitaan naton nga kamatuoran sa chapter 1, 2 to 5 is the love of God. Now this great God who is great nagsabdong sa iyang mga katawhan, no, nga para sila mag-offer sang insakto nga klase sang worship, insakto nga klase sang tagipusoon sa pagsimba, no, nga sila makapanumbalik sa Dios kay ang Ginoo or ipadala niya ang iyang mensahero, kag ipadala niya ang iyang Messiah. So nag-end ang Book of Malachi sining promise kag at the same time warning, no? It's like saying prepare to meet your God, no? Pero sa kay Amos, because I will send the Messiah, I will send him, but before ko isend siya, ipadala ko ang mensahero ni nga si John the Baptist, and he will purify the sons of Levi, no? Sa chapter 4. Meaning grabe ni nga pag ayag sa ila, no? That is why pagbasa mo sa Matthew chapter 3, sang gapang baptize si John the Baptist, nakita niya ining mga religious leaders. Ano ang balya? You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come, bring forth fruit meet for repentance. Show sang fruit nga nagapakita, no, resulta sang tutuod nyo nga paghinulsol, tutuod nga repentance, no? Hindi kamo magpakuno-kuno. Don't say sa inyong mga tagipusoon, we are the children of Abraham, no? Kay tiyan mo na ang ilaya nga posible ginapabugal, no? Anak kami ya sang Dios. Pero ginsabdong sila ni John the Baptist, apps, hindi kamo ya exempted, no? Dapat ma-show kamo sa inyo kabuhi sang fruit of repentance sa inyo kabuhi, because that's the very reason nga ginpadala sang Dios si John the Baptist, to turn the hearts of the children to their fathers, to turn their hearts back to God, no? So actually matingala ka nga si John the Baptist gintawag nga daw parehas kay Elijah, no? He is, or Elijah, I will send Elijah, chapter 4 sa book of Malachi, no? Kay te ko ng taon mo basahan mo, I think 1 Kings chapter 18, no, sang gin-challenge ni Prophet Elijah ang mga prophets ni Baal. Ano tong ambal ni Elijah sang nangamuyo siya, no? Nga ang Ginoo dapat mapadala sang fire sa sacrifice, no? Ang Dios nga magapadala sang fire sa sacrifice amo nang tutuod nga Dios. So ang balaan niya gin-challenge siya ang Israel. Simbahan nyo karon si Baal kung tuod siya, simbahan nyo ang Dios kung tuod man siya. So ang Dios nga magapadala sang fire sa sacrifice amo nang tutuod nga Dios. Pero anong paamuyo ni Prophet Elijah? Ang hambalya, Lord, gintuman ko lang ang imo nga ginsugo sa akon, kag ipakita sa ila nga ikaw naga-turn sang ila tagipusoon back to you. That's also the message of Prophet Elijah. He is calling Israel to turn to God, no? Maghinulsol sila kag magbalik, magpanumbalik sa Dios, no? Amo na nga gintawag si John the Baptist Elijah, no? So ano nga aton makit-an diri, no, sa book of Malakay, mga kauturan, no? Kung nang taon naton, no, ang Ginoo nga nagigugma sang iya nga katawhan, no, who is great among the nations, nagapanawagan siya nga katawhan no nga magpanumbalik sila with true and sincere hearts, turning from their evils, panumbalik sa Dios. Kaya ang Ginoo maga-fulfill gidya sang iyang promesa para sa iyang katauhan. Amo na kabudlay sila ya magpati sang promesa sang Dios nga ipadala ang Messiah. Pero why sila kabalo? That's the last prophetic message that God has for His people before sending the Messiah.
So ang Book of Malachi, mga kauturan, no, nagapakita kung ano ka-great ang Diyos. And if God is great, if God so loved us, then He is worthy sa aton nga sincere, pure, and true worship. Amo na yang ginademand sining great King, great God who loved His people. No, hindi pwede nga mag-alagad ka sa Dios nga daw wala sa payan. Wala mo ginasapak or wala mo gina-value, no? Hindi pwede nga daw amo na cold ang iaton tagipusoon sa pagsimba, sa pag-alagad sa Dios. Mga kauturan, wala kiti nagapakita sa aton nga service sa tawo. Para makita nila nga faithful kita. Ang talaksan da pirmi makuturan na himaya ayan ang Ginoo sa akon ginaobra. Bisan ang akon pag ginaobra subong, no? Does it really glorify God? Is my motivation to glorify God and to share His word? O base may other plans ko ya, other motives ko sa pag-obra ko sini, no? So kabay pa ini mag-remind sa aton that we have this great God who demands sang pure, sincere nga pagsimba because He is worthy. He is very worthy. No? We are serving the living and great God. So, and He demands true, no, genuine no worship. Hindi dead worship. Hindi corrupt no worship. Hindi lip service nga klase sang pagsimba sa Diyos. Because He is the great King. No? And His name will be great among the nations. No, explicar ta pagina sa dason pagid, but I want you to realize those truths. No, and I challenge you to read the book of Malachi in ang whole book and try to meditate upon those words nga ginahambal ni Malachi. No, because that's the last prophetic voice of God before sending His Son. The last prophetic message before Christmas. No, grabe. Warning at the same time promise man kagin fulfill gid sa Dios after sa book of Malachi may makuturan 400 years of silence. God did not communicate, no, sa iya nga katawhan. And then grabe na nga surprise sa katawhan sa Dios sa New Testament when God sent Angel Gabriel sa pagistorya sa kay Zechariah nadra sa temple sa Luke chapter 1, sa pagistorya sa kay Joseph, sa pagistorya sa kay Mary. That was the time nga ang Ginoo nagpakighambal naman. So kung nantaon mo sa Old Testament, God spoke to His people through the prophets. Sa New Testament, anong hambal sa Hebrews chapter 1? God has spoken, no, in different times pagi sa propeta, but now God has spoken through His Son. He sent Jesus, the living Word of God. And God has a message for His people. And they need to turn back, to turn from their sins back to God. Hinulsol sang ila sala, magtuo kay Kristo as the only Messiah nga makasave sa ila. And I hope that we will also consider the message of the book of Malachi, no, nga ma-assess naton, mausisa naton ang aton tikipusoon if we really have this correct nga disposition, sincere nga takipusoon, kung kita gid bala tutuod nagaalagad sa Dios, no? Kung makit-an tabaw daw medyo baldadong akon na pag-alagad sa Dios, repent, panumbalik sa Dios, because He is our great King and He demands, no, sincere, pure, no, worship and service from His genuine people. So kabay pa pakamayuhon kita sang Dios, no, sa aton dason nga mga pagtuon. Kay magapangamuyo kita. Ginoo, salamat sa imo nga bugay. Salamat sa imo pulong, kabay pa nga buligan nimo kami nga kami makapamalandong gid sa insakto maintindihan ni namon kag sa imo bugay kagaluoy ma-apply namon sa amon nga mga personal nga mga kabuhi, so that ang amon nga personal nga kabuhi, ang amon nga family and even ang church nga kung saan kami nagalagad sa imo will also be affected sining renewed
nga tagipusoon, bag-o nga tagipusoon, magitan sa amon makutura ng amon dedication, ng amon faithfulness sa imo. But we do that, Father, not to impress them, but to impress you, to please you, no? Kay kabalo kami, Ginoo, ikaw ang amon great King, and you demand pure, sincere, truthful ng worship, ng service sa imo. Gani ibuligi kami. Bless us, Father. Forgive us from our sins in Jesus' name. Amen. Thank you very much. God bless you all. Gospel on the go.